Alam kong hindi imposible. Kung paano at kailan yun ang titiyak. Ngayon may pagkakataon. Mahirap pero kakayanin. Ang makarating sa ibang lupain. Unang tapak sa dati ay pangarap. Samahan niyo ako sa unang biyahe ko sa labas ng Pilipinas. Magsaya, mabusog at maghandang salubungin ng ngiti sa tinaguriang Land of Smiles, Thailand. So dahil nga first time ko lumabas ng bansa, maaga kami lumuwas from Bataan to Manila. 7 a.m. ang flight namin, so 3 to 4 a.m. dapat nandun na kami sa airport. So dito nagkaroon kami ng time mag-isip-isip para sa mga nagawa naming mali na desisyon sa buhay. So nag-drop kami ng luggage, ang haba ng pila dito sa luggage drop, pati sa immigration ang haba din ng pila, tapos ang dilim dito sa airport. Ang cute-cute ng airport natin. So ito mga bandang 6 na nakalagpas tayo sa immigration. Yes, thank you Lord! So ngayon waiting na lang kami to board. In fairness wala naman delay at on time naman ang boarding, kaya lang ayan, sa lapag kami sumakay. Pero thank you Lord at nagland kami ng safe sa Suvarnabhumi International Airport in Bangkok, Thailand. Hey! Sawadee Kap! Ngayon hinahanap namin yung redeem booth ng Klook sa SIM at pagpapalitan ng pera. Since first international trip ko nga, nalakihan at nagandahan na ako sa airport na to. Walang-wala yun sa atin. So dito kami nagpapalit sa Super Rich sa pinakababa. At dahil nakarating kami na medyo magla-lunch na, tapos parating na rin yung sundo namin, naghanap na muna kami ng quick chow. And so, nagtingin lang kami dito sa 7-Eleven at ito yung nakapili ko. At nabinyagan po tayo sa anghang ng pagkain sa Thailand. Mabuti na lang, mahilig ako sa maanghang. So may funny story din kami dito sa sasakyan kasi baliktad pala doon. Anyway, so yun yung nabook naming transfer sa Klook. Dahil pupunta kami ng Pattaya! So after 1.5 to 2 hours na biyahe, nakarating kami sa Pattaya City. Yung biyahe naman parang sa NLEX lang kayo dumaan, pero mabibilis yung mga sasakyan. So ayan na, abot tanaw na ang dagat. Yes, may dagat sa Pattaya. So nakarating din kami dito sa pag-stay namin dito sa Pattaya, ang Mood Hotel. Ang cute no? It's such a mood. Alam nyo, sobrang mumura ng mga hotel accommodations dito sa Thailand. Lalo na dito sa Pattaya. Siguro parang sa entire stay namin na 6 days, 5 nights, 5K lang kami per pax. Pero magkasama na yun sa Pattaya accommodation at Bangkok accommodation namin. So here's a quick room tour ng isang room na kinuha namin. Okay siya at sobrang worth it. Ang aesthetic ng lugar, may sarili siyang pool at 2 to 3 minute walk lang siya sa dagat. Yung dagat niya, hindi mo makukumpara sa Boracay. Pero pwede na siya. Though may dagat siya. Pero ang dami nito swimming, tapos may mga tambayan. Tapos ito yung baywalk, so buong stretch na yan ay dagat, baywalk, daanan ng sasakyan, tapos mga kainan. Tapos doon na namin nakita yung mga, dahil legal nga dito yung Mary Jane. So nag-book lang kami ng car para pumunta doon sa resto na pupuntahan namin. Medyo mahirap nga lang mag-commute dito sa Pattaya kasi medyo malalayo yung lugar and hindi kami familiar. Pero in fairness naman sa mga Grab nila at yung isang app na nakalimutan ko yung name, mura lang naman yung mga fare, lalo na kung group naman kayo at maghahati-hati kayo dun sa fare. At speaking of fare, in fairness dito sa pinuntahan namin, yung Glass House Boho or Boho Glass House, ito ay tabing dagat. Ang lawak ng lugar and yung menu nila parang magazine. Appetizing, ang ganda ng presentation. Medyo pricey siya, pero kung group kayo, yun nga, maganda naman mag-share. Malaki naman yung servings and ang ganda talaga ng lugar. As in, photogenic. The term is Instagrammable. IG-worthy, pleasing to the eye. So ito yung mga ilan sa mga videos na nakuha ko. Hindi siya ganun nabigyan ng justice, pero sa live is sobrang ganda niya. So next is nag-grab ulit kami papunta sa Bali High Pier kung saan makikita itong Pattaya City sign. Isa siyang mahabang lakaran na sobrang lakas ng hangin, ang ganda, para siyang bridge. Masarap mag-emote-emote, mag-isip ka dun sa mga ginastos mo, pero ang mahalaga masaya ka. From the pier, walking distance na lang dito ang famous walking street. So ito yung parang red light district. At marami din dito nung ping pong show. As in very lantaran lang na para silang may menu board na inaalok sa'yo, tapos nandun yung mga key fee.
Yun, mag-hello sa'yo din yung mga Kifi. Hello, Kifi! So, hindi kami nag-try kasi natakot kami baka maubos yung pera na dala namin. So, ayan, tingin-tingin lang kami sa paligid. Merong mga girls, may mga boys. Sobrang daming tao. Pero kayo, why not? If gusto nyo i-try, try nyo. Experience niyo siya. Siguro next time, try namin. Since kakagaling lang namin sa flight at puyat at pagod, so wala din kami ng energy. So, yan yung harap. Sa likod kami dumaan pala. Tapos ito na, one way pala yung highway na yan. Sa kabila, lilipat pa. Tinamad na kami. Pero hindi kami tinamad maglakad pa uwi. So, dinerecho na namin ang lakad pa uwi sa Mood Hotel. Sa totoo lang nakakapagod, pero nag-enjoy naman kami maglakad kasi medyo mahangin. Tapos marami ka naman makikita. Tapos dun sa bandang lobby ng hotel, meron silang vendo ng coffee, drinks. Yun. So dahil nga napagod kami, so bago kami makyat, nag-vendo muna kami ng drink. It's been a long day. So, good night na muna. See you sa day 2.